Good morning, everyone. I'm Roy. I'm the developer of Print OMS. It's a print shop order management system. Ang purpose sa ani is to track job orders, manage customers, and at the same time boost your productivity of your print shop. Then sa atong page na ay ni chat nga kung we have a demo video ba no? So, mo tong I decided nga mag-create gama ng video og demo and sa akong pag-register and sa akong pag-add og orders and sa akong pag-add og customers and sa akong pag-add og product nga at the same time ako pong ipakita ang mga ibang mga features. So, kung print shop owner ka, all you need to do is go to printoms.com, short for print then order management system. No? So, manang print OMS. By the way, ako yung akong isulti ang history sa print OMS back in mga 2011 nagsugod ko sa akong print shop. Then ang among record ito isuwat-suwat pa namo sa paper kunya. Then one time naay customer nga nalimtan ako og print ang iyang t-shirt. Kunya pag-claim na niya nalimtan man og print. So nihilak ang akong customer nihilak kay iyan ang kanang gamiton bitaw sa ilang parade man siguro to ilang parade niya in 2 hours na, so there's no time to print the t-shirts kay daghan ko to murag mga 10 kapin. So mo tong I decided to create na lang sa maggama ko og program since I know programming. So mo ni siya kanang print OMS akong gi-name but single user pa to. Single user pa to siya akong gama through kanang using Visual Basic. Visual Basic niya may SQL. Dayon gigamit na mo for the last mga 2011 hangtod karon. So mga 14 years. And then last year 2025 or mga 2 years ago 2024 akong kaila nga print shop nakita siya niya gusto siya mo gamit ko no sa print OMS ko kay iya ko ni-apply sa iyang shop, but since stand alone man to siya nga system akong gi-try nga gam-an og kuan web based para login na lang and at the same time magka-share ko sa ubang mga print shops with kanang minimal nga bayad ato for maintenance sa kuan maintenance. So money ron ang gam-an og kanang website using Next.js o kanang React and MongoDB kunya ang URL is printoms.com. So sa na to visit lang ka sa printoms.com nya kita nimo diri ang mga features. So far mo ni ang mga process orders, mga number of users nga nagamit and kung na kay account diri lang ka mo click na sign in. Kung wala pa account mo register ka. So try to register. So full name, type lang ang full name sa tag-iya. So let's say Juan de la Cruz. Assuming ang kuan email address ni Juan de la Cruz. Juan de la Cruz. Ano ba yun? John@gmail.com. Password
say ang Juan Printing Shop. Name sa iyong print shop. Address, let's say sa Bohol, Tagbilaran City, Boholan. Phone number 123 0917 123 45678. Email address sa iyang print shop. Let's say Juan Printing Shop gmail.com. So ang login ang gamiton is ang email address sa tagiya, which is john@gmail.com, ang password. Then, click ang register button. Oops. So registration successful. Atong i-login john@gmail.com, password, sign in. Sorry. Okay, so mao ni ang dashboard. Makita niya ang sales for the day, this week, this month, this year. Napoy pila ka book deadlines today, mga active orders nga kanang in progress pa. Kunya napoy unpaid delivered, kanang meaning gikuha na or gi-deliver na nimo sa customer pero wala pa bayari. Nga dinhi na ay graph for sales. Kunya diri po sa Pikas graph for kanang payment methods, kung let's say nagbayad og GCash, kanang cash or bank transfer, ani makita na ni. So ang next mo buhaton is, by the way, ang atong screen nabay nakabutang ani is free trial pa for 30 days. So natay free trial for 30 days, pwede mo gamiton na free. Actually na ang butay subscription. Excuse me. Sa subscription makita nimo og pila ang price. Actually na free forever. For example, lang sugod pa lang ka usa ka excuse me, usa ka print shop kaning free account, no? Usa ka print shop, usa ka tag-iya or usa ka team member up to 30 orders per month. Pwede ka mo email mo in case na kay kuan, pwede po na makita ang mga basic reporting features. Pwede nga plan ra kanang ganitong actually kani okay naman for kung magsugod lang ka. Then kung gusto ka nga magdako-dako na imong print shop mo, na bayad nga 450 per month. Kani siya for usa lang gyapon ka print shop nya. Pwede nga mag-assign na ka og cashier nga mo gamit. Kay duha naman tabo kanang team members duha niya up to 300 orders per month. Ang support sa email lang niya. Napoy mga reporting features, basic reporting features. Niya kung daghan ka og print shop kaning professional, let's say kay ma-manage man nimo ang up to 3 print shops niya, una po kay up to 6 team kana members. Ang orders per month is 100. Niya na kay detailed analytics and reports, na po kay priority email and chat support in case na problema. Kunya na po gipuno na ko aning professional day gahapon kanang dunay sa expenses. Makakuha na ka og makita na ka og sa imong expenses sa imong printing shop. Ano to siyang gawas na sa dashboard na diri ay profit and loss, makita nimo kung pila yung ginansya for the month, kay ma-input naman yung mga expenses. So mao to ang subscription. Dinhi pod ta sa orders.
since bago pa man tayo register, wala pa yung may orders, blanco pa no orders ang pwede kang create order, new order niya. Dinhi pod ano sa pika side ang customers, since bago pa man tayo nag-register gihapon, wala pa yung mo tayo customer. Diri pod sa products, product screen, nanay mga sample products na akong gipang-add. So i-edit na lang siya kung sa imong price, kung sakto ba, kung pareha ba ta og price or lain imong price. Unya, pwede ra pod nimo nga kung wala ka na nga product, pwede ra nimo i-disable na ay kaning icon nga pang disable kaning trash nga icon or delete ang product. Unya, kung mag-add ka product, pwede ka po na add product button. Nga diri sa reports, makita nimo ang imong daily sales report, monthly report, yearly report. Nakita nimo ang imong mga sales insay mga top 10 customers. Diri ang i-select nimo ang date. Pwede po nimo i-print, pwede i-download as JPEG, pwede po as PDF, download as PDF. So, pamagaban diri sa profile, okay, kung i-change nimo imong kuan, imong data, personal information sa tag-iya, dinhi sa personal info, kunya contact address, nga lang sa imong phone number sa imong shop, dinhi security, ang password, new password. Okay, nakalay sa print shop page na diri ang imong katong pwede say change sa imong business name, nya business email, ang contact number sa imong shop, address sa imong shop nya. Upload ba ka og logo no, para ang kaning logo makita dito sa imong i-print nimo sa imong job order para matuyahatag sa customer nga naa imong logo ng imong print shop. So let's say mag-upload ta og logo, logo nga sample. Assuming ka na akong logo. Dinhi po to kung na kay mga branches, kung let's say daghan na branches, ano mo i-add. Excuse me. Dinhi po kung mag-add ka og team member sa imong let's say na kay cashier, na kay graphic artist, pwede mo i-add na sa settings, ano makita nimo ang imong plan o niya yung mga data sa imong subscription. Yan dinhi pod for pagkakaroon wa pa kayo gamit ning GCash nga QR code kay wa pa na ko ma-update ang kuan dito sa atong job order form nga nanay QR code sa GCash para in case mo bayad ang customer, iyara tong i-scan tong QR code. Pero wala pa na-implement na, pero pwede na lang ka-upload sa imong sa imong GCash. Siguro mga next week akong i-try to implement kaning password settings, so ma-change sa password to factor wa pa ni mga kuan, wa pa ma-implement og kaning login sessions pa. So kato sa lang, and then next video kung unsa man pag-add og customer o unsa man pag-add og orders. Thank you and have a good day.